Hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Amber na makalabas na ng kwarto si Gabriel. Ganun ba ako kahirap mahalin? Bakit, Gabriel? Natigil sa pag-iyak si Amber na mapatingin sa tray na nakalagay sa kama. Pinunasan niya ang sariling luha at tinanggal ang takip. Noong una nagtaka siya na makitang sunog ang bacon and egg. Halatang hindi maid sa bahay ang nagluto ng pagkain na dinala ni Gabriel. Bagamat nararamdaman pa rin ni Amber ang sakit, hindi niya maiwasang mapangiti. Alam niya sa sarili niyang asawa niya naghanda ng almusal na kakainin niya. Kaya walang alinlang inubos ni Amber ang pagkain. Na matapos siyang kumain, may kumutok sa pintuan niya at nang buksan niya ito, it surprised her to see Gabriel in front. Gabriel, bakit? Hindi siya makatingin diretso sa mga mata ni Gabriel. Ayaw niyang ipakita sa asawa na namumugto ang mata niya dahil sa kakaiyak. 11:30, Gabriel utters. Napatingin ang di inaasahan si Amber kay Gabriel. Ha? 1:30 dapat nakayos ka na. I wait for you at the sala. Akmang paalis na si Gabriel nang hawakan siya ng asawa sa braso. Bakit? Saan tayo pupunta? Just do what I say. Magbihis ka na. Pasigaw na sabi ni Gabriel. Pagkasara ni Amber ng pintuan, baka sa mukha niyang kasiyahan. Sa wakas, inaya siya ni Gabriel na lumabas. Kahit na hindi ito sa magandang paraan at kaya-ayang paraan gaya ng gusto niya, gayunpaman inaya siya ng kanyang asawang lumabas. Pumasok si Amber nagtataka nang tumingin sa wall clock. Malapit na mag-11 o'clock. Agad siyang tumakbo papuntang cabinet para kumuha ng damit na isusuot. Dahil sa gulat, hindi siya makapili ng magandang isusuot. Dahil ito ang unang pagkakataon na yayain siya ni Gabriel na lumabas. Ay natuwa siya at nagbalik dahil sa oras na ibinigay ni Gabriel para makapaghanda siya. Ano bang isusuot ko? Nakuha na ang lahat ni Amber ang damit sa cabinet, yet wala pa rin siyang mapili. Habang naghahanap pa rin na maisusuot si Amber, kumatok sa kwarto niya si Feng. Ate Zhao, what's in a rush? Pakunwari nitong sabi kahit alam niya ang dahilan. Wala akong mahanap na isusuot eh. Lalabas kami ni Gabriel? Sabi ni Amber habang naghahanap pa rin ng mga isusuot. Oh my gosh! You and Kuya were going out on a date? Excited pang sabi ni Feng. Bigla naman nahiya si Amber sa sinabi ng sister-in-law. Hindi niya ito iniisip na isang date pero yun na lang ang binigkas ni Feng. Ang mga katagang iyon, naramdaman ni Amber na mula ang kanyang pisngi at nakaramdam ng pag-iinit. Hindi naman sa ganun, Feng. Lalabas lang kami. Depensa ni Amber. Okay, fine. I'll help you. Lumapit si Feng kay Amber at hinawakan ng magkabilang balikat ito. Papagandahin pa kita para magustuhan ka ni Kuya, sabi ni Feng para pasayahin si Amber. Naghihintay naman si Gabriel sa sala. It makes him pissed off dahil sa tagal niyang paghihintay kay Amber para bumaba. Sabi ng 11:30, aalis kami. Anong oras na? 12 na ng tanghali. Aboridong sabi nito. Anong inireklamo mo dyan, Kuya? Biglang sabi ni Feng. Bumaba ng hagdanan si Feng na may nakakalokong ngiti sa kanyang muka. Naglalakad siya papunta sa kapatid niya. Bakit ang tagal naman niyang bumaba? Gusto niya bang umalis o hindi? Galit na talaga si Gabriel. I want to go with you. Tila tumigil ang oras na makita ni Gabriel si Amber sa hagdanan. Bumaba ng hagdan si Amber. Naglalakad siya palapit sa asawa. I'm sorry, natagalan kami ni Feng. Nahihiyang sabi ni Amber na nakatayo na siya sa harapan ni Gabriel. Hindi mapigilan ni Gabriel ang sariling tumingin sa asawa. Si Amber mukhang mag-ara sa kanyang damit. Simpleng long sleeves lang ito na off-white at long layered pastel skirt. Simple lang siya but it brings freshness and perfect complexion on her face. She really has that natural beauty without having heavy makeup on her face. Ay, ewan, tara na. Hinila ni Gabriel ang kamay ng asawa at naglakad patungo ng sasakyan. Pasok! Gabriel commanded his wife. Pumasok si Amber and she can't do nothing about it. The engine starts. Gabriel, saan tayo pupunta? Natatakot na tanong ni Amber. She was afraid na baka magalit ang asawa niya kung tatanungin niya ito at baka mairita sa kanya si Gabriel. Basta, kalmadong sagot ni Gabriel. Kanina parang bulkang sumabog si Gabriel sa sobrang inis niya at ngayon napakalamig naman niya. Isang bipolar kung maituturing itong si Gabriel. Paiba-iba ng mood. Nang tumigil ang sasakyan, nagtaka si Amber kung bakit sila nasa isang theme park. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Amber. Huminga ng malalim si Gabriel bago nagsalita. Naalala mo ng grade school? Diba hindi mo na-enjoy yung theme park noon? It made Amber smile. Umiling-iling ito. No, I enjoyed it kasi nandun ka sa tabi ko.
Instead of choosing your own happiness, you chose my own happiness than yours. Ngumiti si Amber kay Gabriel. Pero hindi ka pa rin nag-enjoy, di ba? Let me change it. Let me make it up to you, Amber. Diretsong sabi ni Gabriel nakatingin sa mga mata ni Amber. Hindi naman makatingin si Amber ng diretso kay Gabriel. Pakiramdam niya sa sabog ng puso niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at parang namumula ang pisngi niya. Bumaba na sila ng sasakyan. They were inside of the park. Masaya si Amber dahil naalala pa ni Gabriel yung mga panahong iyon. Ang isipin na siya lang nakakaalala na nakaraan ay mali. There is Gabriel who also thinks of those memories which both of them shared. Medyo crowded sa theme park. Nahihiyang humawak si Amber sa braso ng asawa. Kaya ko bang hawakan ang kamay niya? Will he allow me to do that? Naisip ni Amber looking at her husband's back. Yes, nasa likod ni Gabriel si Amber. Para silang strangers at di mag-asawa. It gets crowded even more. Unti-unting natatabunan ng maraming taong likoran ni Gabriel. Parang natatakot si Amber. Ayaw niyang mag-isa muli sa mataong lugar na iyon. Pilit niyang inaabot ang likod ni Gabriel. Amber, kumapit ka sa akin. Nagulat na lang si Gabriel na makita na wala na sa likuran niya ang asawa. Nataranta si Gabriel. Paano ko nawala si Amber? Pero sa kabutihang balad, nakita ni Gabriel si Amber sa gitna ng karamihan. Parang inaabot ni Amber si Gabriel. At nang makita ni Gabriel ang asawa, agad niyang hinawakan ang kamay nito. Parang huminto ang oras. Huminto sa pag-ikot ng mundo sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon ay hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Amber. At parang simbilis ng isang wishing star, Gabriel hugs Amber. Gabriel? Amber got speechless. Hindi niya alam kung anong gagawin o sasabihin. Natakot ako. Akala ko na wala ka na sa likod ko. Natatakot akong mawala ka. He burst it out again. Gabriel's untold feelings. His confused feelings. Hindi alam ni Amber ang gagawin. Naguguluhan lang siya pero parang ang bilis ng tibok ng puso niya. Para bang gustong tumaro ng puso niya? Just hold my hand, okay? Gabriel smiled at smiles to Amber. Ngumiti na lamang si Amber. Hindi ko alam kung ano nangyayari ngayon kay Gabriel. But I'm here for him. Kasi ako yung baliw na asawa na nagbubulag-bulagan. Namamahalin niya ako. Kung panaginipan to, sana hindi naman ako magising. I will treasure this moment. At kahit ngayon lang, maramdaman kong mahalaga ako para sa kanya. Amber said inside her mind. Hawak lang ni Gabriel ang kamay ni Amber. Nasa isipan lang niya ngayon, mapasaya si Amber sa piling niya. Kahit nasa araw lang na yon. Hindi ko bibitawan ang kamay mo. Saan mo gustong sumakay? Kalmado at malambing ang tono ng pananalita ni Gabriel. Hindi natin na-try yung carousel noon. Gusto kong sumakay sa carousel. Masayang sabi ni Amber. Napakamot naman ang ulo niya si Gabriel. Di ba parang matanda na tayo para sa carousel? Biglang naging malungkot ang mukha ni Amber. Tila na konsensya naman si Gabriel. Sige na, sige na. Wala namang nagawa pa si Gabriel. They ride on the carousel. Hilo nilang lumabas ng carousel si Gabriel habang si Amber sobrang enjoy. Itry naman natin yun. Turo ni Amber. Sabay sila kay Gabriel. But Gabriel refused to. Hep hep. This time, ako naman ang pipili ng ride. Demand ni Gabriel. Inila ni Gabriel si Amber papunta sa isang malaking barko. Dinig na dinig pa ni Amber ang sigawan ng mga nakasakay sa rides na yon. It make her got scared. Habang si Gabriel nakangiting pinagmamasdan ang mga nakasakay. Gabriel? Sigurado ka bang sasakyan natin yan? Takot na sabi ni Amber. Oo naman, masaya kaya yan. Tara na. Hinila ni Gabriel si Amber papasok sa pila but Amber restrained. Ayoko Gabriel, takot ako. Ayaw pumasok ni Amber sa loob. Ano ka ba? Masaya yan. Huwag kang parang bata dyan, Amber. Kasi natatakot ako. Napatungo si Amber. Inangat naman ni Gabriel ang kamay niya na nakahawak sa kamay ni Amber. Look, Amber, Gabriel said. Gabriel shows off to Amber his hand holding hers. I got you, okay? Kaya huwag kang matakot. Tapos ngumiti siya. Pinawi ni Amber ang kanyang takot. Sige. Nakasakay na sila at di maiwasan ni Amber ang matakot. Natatakot ako. Nasabi ni Amber sa isipan niya. He looks at Gabriel. Walang makikitang takot sa mukha niya. Napatingin naman si Amber sa kamay niya which Gabriel's holding at. Huwag kang matakot, Xiao. Hawak ni Gabriel yung kamay mo. Huwag kang matakot. Ipinikit ni Amber ang mga mata niya as the ride starts. Papataas to ng papataas at bigla namang bababa na napakabilis. Tila lumulutang na ang tiyan niya. Para bang humihiwalay ang laman ng loob niya sa mismong katawan niya.
Nadinig niyang sumigaw si Gabriel. It seems like Gabriel's really enjoying the ride. Amber is really scared at the time. Bigla niyang niyakap ang asawa at sumigaw ng malakas. Sumigaw si Amber habang nakayakap sa asawa. Ikinagulat naman ni Gabriel nang bigla siyang yakapin ni Amber, but it feels like he was happy about it. Ano? Diba enjoy naman? Sabi ni Gabriel as they got off of that ride. Di makapagsalita si Amber. Para siyang distressed. Talagang natakot siya. Ngunit ganun pa man, pakiramdam niya ligtas siya sa mga oras na iyon at dahil iyon kay Gabriel. Ngumiti ito sa kanya at tumango. Ayaw niyang ipakita kay Gabriel na natakot talaga siya sa ride na iyon. I'm kinda hungry. Tara, kain tayo. Muli, hinila na naman ni Gabriel si Amber papunta sa food stalls. Anong gusto mong kainin? Talong ni Gabriel sa asawa. Kahit ano, sabi ni Amber. Hindi mapigilang dimapangiti ni Amber dahil sa sobrang saya niya ngayon. Hawak-hawak ni Gabriel ang kamay niya. Iniisip niya kung gaano katagal hahawakan ni Gabriel ang mga kamay niya. Please, let's stay like this. Nag-order sila. Umupo sa isang table at nagsimula ng kumain. Bakit? Gabriel uttered. Ha? Why are you smiling like that? Biglang nahiya si Amber. Napansin pala ng asawang lihim siyang napapangiti. Umiling-iling ito and she smiles. Hindi ko lang mapigilang di mapangiti. Bakit pa kasi? Gabriel really got curious. Umiling-iling lamang ulit si Amber habang nakangiti. Masaya lang ako ngayon kasi kasama kita. Sana hindi to panaginip. It feels like I'm dreaming right now. And if it's a dream lahat ng to, sana totoo na lamang sila. Amber smiled again. It can be like this forever. Natigilan silang dalawa. Nagulat si Amber sa sinabi ng asawa, ganon din si Gabriel. Nagulat siya sa sinabi niya. Bigla na lang tong lumabas sa bibig niya. May bibilhin lamang ako. Tama, bibili lang ako. Agad nang tumayo si Gabriel. Naiwan doon si Amber. Hindi pa rin nakakabawi sa sinabi ni Gabriel. It can be like this forever. Forever? That's what I've been dreaming of, Gabriel. That you will take me with you forever. That I'll be by your side until the end. That I can be with you in the future. Amber, look. Amber suddenly came back into reality nang marinig ang boses ng asawa. May hawak tong bunny ears na headband. Try it. Isinuot ni Gabriel kay Amber yung bunny ears. Nahiiya naman si Amber na isuot ito. Gabriel, ano ba? Nakakahiya. Mahinang sabi niya. Gabriel keeps on admiring the ears on Amber's head. Sabi ko na nga, babagay sa itong headband na to eh. Huwag mong tatanggalin. Gabriel commands. As if he was playing with Amber. Napabuntungan niya na lamang si Amber. She can't do anything about it. Pinagpatuloy na lang niya ang pagkain. While eating, nakadinig naman si Amber ng flick ng camera. She saw Gabriel taking pictures of hers. Gabriel naman, stop it. Kahit nakatingin na si Amber kay Gabriel, he keeps on taking pictures. Ano ba, Gabriel? Pilit kinukuha ni Amber yung phone ni Gabriel. Pero ang saya-saya ni Gabriel na kunan ng litrato ang asawa. Stop it, Amber. Ang cute mo nga habang suot yan eh. Then, he laughs. Bigla na namang nakaramdam na kakaiba si Amber. She feels like her heart starts to beat so fast again. Hinayaan na lamang niya si Gabriel hanggang sa matapos silang kumain. They enjoyed each other's company. They tried all the rides and games at the theme park. Hanggang sa inabot na nga sila ng gabi. San mo pa gustong sumakay? Mukhang nalibot na natin ang lahat ng rides. Sabi ni Gabriel. Mukhang pagod na ito. Gabriel, tingnan mo yun. Tinuro ni Amber yung teddy bear. Hinila ni Amber papunta doon. Gabriel, gusto ko nun. Itinuturo ni Amber yung teddy bear. Napakamot naman ng ulo si Gabriel. How can he get that bear? Hindi siya maswerte sa mga ganitong games as prize and such. I don't think I can get it. Walang tiwalang sa binis sa sarili ni Gabriel. Nalungkot naman ang mukha ni Amber. Kuya, paano ba laruin to? It made Amber stop for a moment. Sinabi na nag-a-assist ang instructions para sa game. It's a basketball game. Kailangan mo makakuha ng 3 shoots para makuha yung grand prize. Hindi sporty si Gabriel but he plays basketball with his barkada. First shoot, pumasok sa ring. Second shoot, pumasok ulit sa ring. It is the last shot. Kinakabahan si Amber. Can Gabriel shoot the ball into the ring? Third shoot, pumasok ang bola sa ring. Ang galing-galing mo, Gabriel! Tuwang-tuwang sabi ni Amber as she runs towards his husband. Hindi napigilan ni Amber ang sarili. Niyakap niya ang asawa sa sobrang tuwa. Napanalunan nila yung bunny ear na gustong-gusto ni Amber. Thanks, Gabriel, sabi ni Amber with her sweetest smile. Ang iting iyon nagpakalma sandali kay Gabriel.
He can now see Amber smile happily beside him, not on somebody else. Natutuwa siyang makitang nagpapasaya niya si Amber. Hinigpitan ni Gabriel ang pagkakahawak niya sa kamay ni Amber. Wow! Agad hinila ni Amber si Gabriel papunta sa loob ng souvenir shop. Pumasok sila sa loob ng shop. Napakadaming mabibiling souvenir mula sa mga shirts, mugs, notebooks, stuffed toys, keychains at kung ano-ano pa. Ang cute! Sabi ni Amber looking at the couple chain. Bunny bears ito, isang blue, isang pink. Kinuha naman ni Amber yon at binayaran sa counter. Habang si Gabriel naman pinagbamasan yung frame sa tabi ng isang photo booth. Hi sir! May libre pong picture sa photo booth kapag bumili kayo ng frames namin. Sabi ng sales lady kay Gabriel. Nganitian naman ni Gabriel yung sales lady. Gabriel! Tawag ni Amber dito. She walks towards his husband. She gave her sweetest smile at Gabriel. He smiles back. Tada! Amber said as she sews off the couple chains. Napangiti si Gabriel. Akin na yung phone mo. Amber demanded on Gabriel. He gave his phone. Kinabit ni Amber yung blue bunny ear sa phone ni Gabriel. Yan, tigisa tayo. Then she chuckles. Amber is really happy. She's happy being with one she loved the most. Gusto mo bang magpa-picture? Sabi ng sales lady, libre daw yung picture kapag bumili ka ng picture frame. Let's take a picture as a remembrance so we can display it in our house kapag umuwi na tayo. It made Amber really happy. Buong araw niya nakasama si Gabriel. It seems like everything is perfect between the two of them. She only hopes for it to stay like that forever, not just temporarily but through eternity. Nagpa-picture nga silang dalawa. Bumili silang dalawa ng frame kaya dalawang picture ang nakuhanan nila. Maghahawak pa rin ang kamay sina Gabriel at Amber habang naglalakad sa theme park. Para silang mag-asawang baliw na baliw sa isa't isa. Masasabi mong mag-asawa sila ngayon. What time tayo uuwi? Bakit? Gusto mo na bang umuwi? Umiling-iling si Amber habang nakangiti. Ayoko. Hanggat maaari ayoko. Kung pwede lang di magsara tong theme park, hindi ako aalis eh. I want to stay here forever with you. These happy memories with you. Natatakot akong paglabas natin ng theme park, magbago ng lahat at bumalik sa dati. I want to stay like this, forever. Saad ni Amber. Salamat sa pagdala sa akin dito, Gabriel. Salamat sa pagpapasaya at pagpaparamdam sa akin na asawa mo pa rin ako. Hindi mapigilan ni Gabriel. May udyok sa kanyang katawan na nagdidikta sa kanya na gawin ng isang bagay pero bago mangyari yon, phone rings. May tumatawag kay Gabriel. Kinuha niyang phone niya from his pocket. It was Monica who is calling. Sino yan, Gabriel? Tanong ni Amber. Gabriel can't look at Amber. Agad siyang nakaramdam ng lungkot. Alam niya kasi, kapag sinabi niya kay Amber kung sinong tumatawag, malulungkot na naman ito. Pero ayaw naman niya magsinungaling sa asawa. It's Monica. Seryosong sabi ni Gabriel. Kitang-kita sa mukha ni Amber ang lungkot na marinig ang pangalan ni Monica. Naalala niya pa ang mga pangyayaring nakita niya sa bar. Ang isa at pinakamasakit na bahagi kung saan si Monica at Gabriel naghahalikan sa gitna ng dance floor. Wala namang nagawa pa si Amber. She cannot forbid his husband not to talk to Monica. Besides, it is Gabriel who loves the most and it's not her. Gabriel. Bago pa makapagsalita sa kabilang linya si Gabriel, Monica suddenly utters, Monica, are you drunk? Pag-aalala lang sabi ni Gabriel. Please, I cannot live without you, Gabriel. Monica, nasan ka ba, Monica? But the call just ended. Bigla namang nag-alala si Gabriel para kay Monica. It seems like for a few seconds he forgot that he was with Amber. Kailangan kong puntan si Monica, sabi ni Gabriel pero niyakap siya ni Amber mula sa likod niya. Please, Gabriel, stay here. Stay by my side, please. Pakiusap ni Amber. Gabriel's in a critical decision-making. Hindi niya alam kung sinong unahin, ang babaeng minamahal niya or ang asawa niyang mahal na mahal siya kahit nalabis itong nasasaktan. Why can't he choose between the two? Huminga na malalim si Gabriel. Hinawakan niyang kamay ni Amber na nakalak sa pagkakayakap sa kanya. He slowly puts it down. Humarap siya kay Amber at di na napigilan pa ni Amber ang sarili. She cries. I'm sorry, Amber, but Monica also needs me. I have to go after her. Come on, isasakay na kita sa cab, pabalik sa bahay. Amber felt really bad for herself. In the end, false fantasy lang ang lahat. Lahat ng kasiyahan, kaligayahan na nararamdaman ngayon ni Amber, may hangganan pala. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Amber. He guided his wife on the cab. Binayaran niya na ang cab para ihatid diretso pa uwi si Amber. He seems like feeling something hurts in his chest. Para bang nadala siya ng kalungkutan sa mukha ni Amber.
ang mga patak ng luha sa kanyang mga mata. Love can sometimes be magic, but magic can sometimes just be an illusion. Amber's POV. What did I do wrong? Why aren't I good enough for you? Bakit ganun? Akala ko okay na kami. Pinipilit kong hindi umiyak sa loob ng taxi, pero gusto kong ilabas tong sama ng loob ko, tong sakit na nararamdaman ko. Malapit na kami sa village ng bahay nang mahagip ng mata ko ang isang convenience store. Manong, dito na lang po ako, sabi ko sa driver. Pero sabi ng boyfriend mo, ibaba daw kita sa bahay mo eh. Napangiti ako dahil sa sinabi ni Manong. Yes, sinabi nga ni Gabriel and he paid for the cab. Okay lang po, may bibilhin lang po ako. Binaba ako ng driver sa convenience store. Pumasok ako sa loob. Bigla ko naalala dito kami nagpunta noon ni Peter na magkabanggaan kami sa kalsada para bumili ng band-aid at cleanser. Hindi ko alam kung bakit ba ako nagpababa dito basta ang alam ko lang gusto kong mawala itong nararamdaman kong sakit. Nakakita ako ng bote ng beer sa ref. Binuksan ko yung ref at kinuha ko yung bote. Pareho lang kaya to sa lasa nung ininom ko nang pumunta kami sa bar nila Cassandra? Kumuha ako ng 5 bote. Di ko alam kung bakit pero may lakas ako ng loob para kunin to. Gusto kong makalimot. Gusto kong kalimutan si Gabriel. Naglakad ako papasok ng village, dala-dala yung plastic ng beer. Ayoko pang umuwi. Naisipan kong dumaan ng park. Umupo ako sa swing. Nilapag yung bote ng beer sa gilid ko. Kumuha ako ng isa at binuksan ko yon. Inamoy ko yung beer. Hindi ko gustong amoy. Nakakasuka. I am sorry, Amber. But Monica also needs me. I have to go after her. Come on, isasakay kitang cab pabalik sa bahay. Napaiyak ako. Bakit ganon? Akala ko may pag-asa na magkaroon ng puwang sa puso niya, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Kasabay ng pagturo ng luha ko ay ang pag-inom ko ng beer. I endure its bitterness. It's better to be like this. Kaysa ang mapuno naman ang puso ko ng luha. Mga luhang hindi ko mailabas. Pero kahit na gaano kasakit, kahit anong galit ko para kay Gabriel, still I love him. Nakakatatlong bote na ako nang may tumawag sa akin. I can still manage. Nasa katunuan pa ako. It is Peter who's calling. At first, akala ko si Gabriel na yung tumatawag. Pinapaasa ko lang pala ang sarili ko. I pick up the phone. Hello? Amber, okay ka lang ba? Bakit parang umiiyak ka? He sounds so worried. Pinunasan kong luha ko. Okay lang ako, ba't ka napatawag? Gusto lang kitang kamustahin. Okay ka na ba? I mean, about what happened at the bar. Napangiti ako. I realize there's someone who cares for me even though I'm in so much pain right now. There's this one guy who never failed to catch me for a back. Okay lang ako. Thanks, Peter. Thanks for what? Napatingin ako sa langit. You're always there for me. You're like a guardian angel given by God whenever I am distressed. You are my light. Hindi siya nagsalita. He let me to talk continuously. I've been living with Gabriel for the past 11 years. I have loved him for 11 years. But why is it hard for me to love me? Mahirap ba akong mahalin? Am I not good enough? I think Gabriel doesn't deserve a wife like me. Habang nagsasalita ako, patuloy ang pagbagsak ng mga luha ko. You're worth loving for, Amber. Nagulat ako sa sinabi ni Peter. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. I mean, you are the best wife. You cook so well, you are caring, nice, forgiving, and he paused again. I like you. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Para bang kinabahan ako sa sinabi ni Peter. Kung nababago man ang kapalaran, sana ikaw na lang. Natawa ako. Natawa ako sa sinabi ko. Sorry, I've just got that stupid thought. I said while laughing and crying at the same time. Then if fate turns out like that, ako na ang asawa mo ngayon. We both laughed. Then I'll be good husband to you. I will love you, cherish you for the rest of my life. A wind strikes me. I smiled. I love Gabriel. Mahal na mahal ko siya. Napatungo ako. Sige, I'll hang up the phone. Kita lang tayo sa school. Di ko na siya inintay na magsalita pa. I already hang up before he talks. Tumayo ko sa pagkakaapo sa swing. Para akong tutumba. Nahihilo ko at medyo blurry ang paningin ko. Then I decided to go home. But there's the last bottle of beer for me to drink. Kinuha ko ito at habang naglalakad ako I insanely drink it. Nakarating ako ng bahay. Hilong-hilo na talaga ako. Alam ko ang ginagawa ko pero parang umiikot yung ulo ko. Para ako nakasakay sa roller coaster. Umupo ako sa tapat ng gate. Sumanda lamang ako doon. It seems like Gabriel was still not at home. Maybe he is still with that girl. The girl he loves.
Sa sobrang hilo ko, I feel sleepy, so I close my eyes for a bit. Amber? I know that voice. Slowly, I open my eyes. It was Gabriel. I realized nakatulog na pala ako dito sa my gate. Inalalay niya ako sa pagtayo. Bakit dito ka nakatulog? My head hurts. Ano to? Kinuha niya yung bote ng beer mula sa kamay ko. Amber! Tinaasan niya ako ng boses. Napahawak ako sa gate ng bahay. Please, Gabriel, stop it. Hindi ko na kaya pang tumayo. My head really aches. I am feeling dizzy. Kailan ka pa natutong uminom? Ha? Di ba sinabi ko umuwi ka na kanina? He is really mad. It made my heart to burst out everything I wanna say. Bakit? Ikaw? Ikaw lang ang pwedeng gumawa ng mga ganitong bagay? My heart really burst out. Ako rin. I am capable of doing this. It makes me cry. He was just looking at me. Bakit mo ko iniwan, Gabriel? Why are you doing this to me? Am I not good enough for you? Ganon ka ba kagalit sa akin? He slowly walked towards me. Huwag mo kong lapitan. But still, he still walked towards me. Bakit patuloy pa rin ako nasasaktan? Bakit mo ako ginaganito, Gabriel? Bakit? Malapit na siya sa akin. Nasa harapan ko lang siya ngayon. I am pushing him away from me. Sinuntok ko siya sa dibdib but I am weak to put a force to it. Bakit? Pahina na ng pahina ang boses ko. I am continuously doing it. I keep on pushing him away from me pero hinawakan niya yung dalawa kong kamay. Bakit? Paulit-ulit lamang ako. Nang mawalan nga ako ng lakas, iniyan niya ang kanang kamay ko sa bewang niya at niyakap niya ako. Niyakap niya ako na sobrang higpit. I'm sorry. Paulit-ulit na sabi pa ni Gabriel habang yakap-yakap ako. I tried to push him. I am sorry. I am no good for you. Bakit hindi mo ako kayang mahalin, Gabriel? I stopped from restraining. There is no point anyway. He is stronger than me, so I just gave in. So I guess I'm nothing to you. Don't be sorry. I should be the one who's saying sorry. All these years we've been living together, and it makes you harder to live on your own. I smiled while looking at him. Pinanasan kong muli yung luha na tumulong mula sa mga mata ko. I guess we have to end this up. Good night, Gabriel. I turned my back towards the gate. Bubuksan ko na sana yung gate nang biglang hawakan ni Gabriel ang isang kamay ko. He pulls me closer to him. The next thing I know, he is kissing me. My eyes were open. His lips, it touches mine. Pilit ko siyang itinutulak pero lalo niya akong hinihila palapit sa kanya hanggang sa yakapin niya ulit ako. Sobrang higpit na para ba nakakulong ako sa mga braso niya. Patuloy niya akong hinahalikan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nababaliw ako. He is moving his lips while mine was closed. Hindi ako makagalaw. Nangihina ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. I am still shocked in his arms. I can feel his breath. What is wrong with you? Tanong ko sa mahinang boses. Naiiyak na naman ako. Pero imbes sagutin niya ang tanong ko ay mas sinigpitan niya pa ang yakap. Parang nananaginip ako ngayon. Hinalikan ako ng asawa ko na hinahanap-hanap ko. This day, what happened the whole day, parang panaginip lang. Parang nananaginip ako. Dumampi ang malambot niyang labi sa labi ko. As if we were making love. As if he loves me. Kapag ang kanyang lakas tila nawawala, maraan ko siyang itinutulak palayo sa akin. Gusto ko na magpahinga. I said. I turned my back on him. Let us forget about what happened. Today. Everything. I added. Agad akong tumakbo papasok ng bahay at pumasok sa kwarto ko. Agad akong humiga ng kama, tinakpan ng una ng mukha ko. I started to cry all over again. Bakit kailangan pang maging galito? Tanong ko sa sarili ko habang umiiyak. Hindi ko talaga maintindihan si Gabriel. Bakit niya ginawa yun bigla? Bakit niya ako hinalikan? Bakit niya ginawa yun? Kahit na may mahal siyang iba, pinaglalaroan niya ba ako o ano? Bakit niya ako sinasaktan ng ganito? Maaga ako nagising. Nawala sa isip kong Sunday pa lang pala ngayon. Akala ko Monday na, kaya agad akong dumiretso ng kusina. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko nang bigla ako makita si Gabriel sa kusina. Mabilis akong tumalikod sa kanya. Kinakabahan talaga ako. Naalala ko pa ang nangyari kagabi at pakiramdam ko'y namula ang pisngi ko. Agad ako naglakad paalis ng kusina but he grabs my waist. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Is he going to kiss me again? Nakatungo akong humarap sa kanya. He let go of my hand nang nakaharap na ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga susunod na mangyayari. I am scared and feeling nervous at the same time. Ang aga mo naman yatang gumising, I said awkwardly. Naglakad ako papunta sa ref para kumuha ng gatas.
Gusto mo ba ng breakfast? Ipaghahanda kita. I added. Nakatayo lang si Gabriel sa harapan ko. He is staring at me. It made me feel the awkwardness more. Di ako makatingin sa kanyang diretso. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Actually, I can see on the side, papalapit siya sa akin. I am paralyzed. Nagpe-prepare sana ako ng breakfast. Napatingin ako kay Gabriel. Mukhang nahiya siyang nakita ko siya sa kusina at ngayon nagsasabi magluluto siya ng breakfast. Bumuntong hininga ako. Kailangan mo ng tulong? Tapos ngumiti ako sa kanya. Siguro nga dapat kong kalimutan yung nangyari kahapon. Lahat-lahat. Pero yung pagmamahal ko sa kanya hindi yun mawawala. Masaya na akong kasama ko siya ngayon. Kahit sa papel ko lang siya maituturing na asawa, still, I am doing the best that I can do para maging isang mabuting asawa sa kanya. We prepared our breakfast. It's just a rice omelette. Nothing special. Tinulungan niya ako mag-prepare nito kaya masaya ako. We're done preparing and about to eat nang dumating si Mama. Wow! It is nice to see the two of you together like this. Tuwang-tuwang sabi ni Mama. Hindi ko maitago yung ngiti ko. Umupo ka na dito. Sabi ni Gabriel kay Mama habang itinuturo yung upuan. Amber cooked it. I help her. Proud niyang sabi sa ina. Really? Tuwang-tuwang nakatingin si Mama sa akin. I smiled at her and nod. That is great then. While having breakfast, we talked about some random stuff about school, family, business, and such. It is your last sem na, di ba, Gabriel? Yes, Ma. Then that's good. So you can take over the company after graduation. I'm planning to throw out a party for you on your graduation. Lahat ng business partners and kilalang business people pupunta. I want them to introduce you and Amber. It'll be the night of taking over the company para makilala nila ang bagong president. Si Mama kasi ang acting CEO ng company and Gabriel will be the president in a few days. Pareho na kaming di nakaimik ni Gabriel. Siguro, after ng exams ninyo, we will prepare everything. I will tell your parents about this, my dear. Sabi sa akin ni Mama. Nakaramdam ako ng saya. Gusto ko nang makita ang pamilya ko. Ako lang kasing naiwan dito sa Pilipinas. Lahat sila nasa China. I miss my brothers and sisters. Even my grandfather and grandmother. Kamusta na kaya sila? Naalala pa kaya nila ako? After ng lunch, umakit na ako ng kwarto. Tinapos kong lahat ng projects, theses, reports at assignments ko. Nag-advance reading na rin ako. Gusto ko lang makaiwas kay Gabriel. Ayoko magkausap kaming dalawa. Hindi ko rin kasi alam ang sasabihin ko. Until now, I can still remember what happened. Tapos ko na ang lahat ng schoolworks ko. Hindi ko na alam ang susunod ko pang gagawin. Hapon pa lang and it's really boring to stay the whole day inside the room. I decided to go to the kitchen para magtimpla ng gatas. Umupo ako sa rooftop. Nawala ang kaba ko na makita kong wala si Gabriel. Usually, dito ko siya nakikita. Kapag weekends at wala silang night out ng barkada niya, siguro umalis siya ngayon. Medyo nakaramdam ako ng lungkot na maisip kong wala si Gabriel dito sa loob ng bahay. I am feeling like I miss him. Mahangin sa rooftop at nakakaantok. Nakaupo lang ako sa wooden swing habang pinagmamasan yung matataas na building. Magiging parte rin kaya ako na nagtataas ang building na yan? Suddenly, I heard the door open. Napatingin ako sa glass door and it surprised me to see who it was. Umiwas agad ako ng tingin. Ramdam kong papalapit siya ngayon sa akin. I can hear his footsteps. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang umupo na siya sa tabi ko. Amber, can we talk? Kalmadong boses niya. Tila ba nakikiusap at nagmamakaawa. Hindi ako sanay. Nasanay kasi akong parado siyang lasing at galit. Ano naman ang pag-uusapan natin? I said nervously. I know what Gabriel and I will be talking. It is about what happened last night. About last night. About the night before. Ramdam ko sa tono ng boses niya, seryoso siya. I can't look at him. Hindi ko kaya. Wala naman tayong dapat na pag-usapan pa, Gabriel. I know you love that girl, and what happened last night, it was just an accident. Inipon ko ang lahat ng lakas at tapang ko para kausapin siya ng buong tapang. Listen to me. Inawakan niya yung kabilang balikat ko. He is making turn around and look at him. Yes, Monica, I love her. Pag-amin niya. Para bang sinaksak ang puso ko sa sobrang sakit. Pinipilit kong hindi maiyak, kahit na kanina ko pa gustong umiyak. Nakilala ko siya ng first year college pa lang ako. Back then, she was my ideal girl. I want her to become part of my life, pero alam namin parehong hindi pwede. She knows that I'm married, pero ngayon lang niya nalaman na ikaw yon.
The fact that I lied to you for almost 4 years makes me feel like I'm not a good husband to you. Tumulo ng luha ko. Di ko na kayang pakinggan pa. Nasasaktan lang akong lalo. You've been a good wife. Pero matagal pa bago ko na-realize yon. Matagal pa bago ko malaman ang dami ko nang nagawang kasalanan sa'yo. You don't deserve someone like me. Pinunasan ko ang luha nito at humarap sa kanya. Tell me, Gabriel, do you really love her? Hindi niya ako sinagot. Lalo ako nasasaktan. Ano ba ako sa'yo? Asawa lang sa papel? Hindi ko na kaya. Tumayo na ako. Pero bago pa ako makalayo, hinawakan ni Gabriel ang kamay ko. Neither me, myself. Hindi ko alam kung ano. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko. All I know is, I want you to be happy. Gusto kitang protektahan. Ayoko nasasaktan ka. But I know to myself, ako rin ang dahilan kung bakit ka nasasaktan. Napatingin ako kay Gabriel. He is looking down on the ground. Should I give you up? Doon ka ba sasaya? Magiging masaya ka ba kung papakawalan kita? He paused, but his feeling inside me. Hindi ko alam kung bakit ganito itong nararamdaman ko. Lalo pang humigpit ang pagkakahawak ni Gabriel sa kamay ko, though it doesn't hurt at all. I want you to be happy. And if the only way for you to be happy is a life without me, I can give it to you. Lalo ko nasasaktan. Lalo napapasakit ang mga salita ni Gabriel. It makes me improve that he did not love me. That all. It really hurts a lot. Ang sakit, Gabriel. Ang sakit-sakit. Nalaman na hindi mo pala ako kayang mahalin. You really want to give this marriage? Pilit kong kumawala sa pagkakahawak ni Gabriel, but I can't. Bitahon mo na ako. Gabriel? I said. Pilit ako nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ni Gabriel. Nagulat ako nang tumayo siya. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Niyakap niya ako na sobrang higpit. Sinubukan niya akong itulak papalayo, pero hinihila niya ako papunta sa kanya. The moment I think of giving you up, the same feeling that I can't let go of you. Sabi niya habang nakakulong sa ako sa pagitan ng mga braso niya. Saan kaya hahantong ang relasyon ni Amber at Gabriel bilang mag-asawa? Magawa kayang panindigan ni Gabriel ang pagiging asawa niya o papalayaan niya si Amber para makasama si Monica? Ano ang kakahantungan ni Amber? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.